Si Mang Diego ay isang masipag na tricycle driver na kilala sa kanilang baryo bilang mabait, ngunit katulad ng marami ay nahihirapan din sa buhay. Araw-araw, kahit sa ilalim ng init ng araw o ulan, patuloy niyang ipinapasada ang kanyang tricycle para may maiuwi sa kanyang pamilya. Subalit, sa kabila ng kanyang sipag, madalas na hindi sapat ang kinikita niya para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Isang araw, matapos ang mahabang biyahe na halos walang kita, pauwi na si Mang Diego sa isang makipot at baku-bako na daan. Napansin niya ang kakaibang kislap mula sa gilid ng kalsada. Ano kaya yun? Tanong niya sa sarili habang pinapahinto ang tricycle. Bumaba siya upang tingnan ito, at laking gulat niya nang makita ang isang maliit na lata, na tila gawa sa karaniwang metal, ngunit ang kakaibang kislap nito ay parang nanggagaling mula sa loob. Baka pwede kong ibenta ito, bulong niya habang dinadampot ang lata. Iniisip niya kung may halaga ito sa kalakal. Agad niya itong inilagay sa kanyang bag at nagpatuloy pa uwi, nagtataka pa rin sa kakaibang anyo nito. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, agad niyang inilabas ang lata upang tingnan muli. Binuksan niya ito ng may ingat, at sa kanyang pagkagulat, bumaha mula rito ang mga barya, mga piso, 5 piso, at 10 piso na napakarami. Anong klase tong lata na ito? Tila may hiwaga, tanong niya ng malakas habang ang mga barya ay patuloy na dumadaloy palabas na tila walang katapusan. Kinuha niya ang ilang piraso, hawak-hawak sa kanyang mga kamay, at ramdam niya ang bigat nito. Kahit mga karaniwang barya lamang ang laman, napagtanto niyang kung ganito ito kadami, ito ay isang biyaya na maaaring magpabago sa kanyang buhay. Habang inaayos niya ang mga barya, biglang naglabas ng liwanag ang lata. Ang maliit na silid ni Mang Diego ay napuno ng isang liwanag na tila sumasayaw sa hangin. Mula rito ay lumitaw ang isang diwata, isang babae na tila gawa sa liwanag, may mahahabang pakpak at maamong mukha na may mga matang puno ng kabutihan. Huwag kang matakot, Mang Diego, sabi ng diwata na may banayad at maaliwalas na tinig. Ako si Himay Luna, ang tagapag-ingat ng lata. Nanatiling nakanganga si Mang Diego, hindi makapagsalita ng ilang sandali. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa wakas. Ngumiti si Himay Luna at lumapit sa kanya. Ang lata na ito ay isang biyaya. Nagpapakita lamang ito sa mga taong may dalisay na puso at intensyon. Ang kayamanan nito ay walang katapusan, ngunit hindi ito maaaring gamitin para sa kasakiman o masamang layunin. Ikaw, Mang Diego, ay napili dahil sa iyong sipag at kabutihan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Diego. Ako, napili niyo. Hindi ko naman po alam kung karapat-dapat ako para dito, sagot niya nang may pag-aalinlangan. Isang simpleng tricycle driver lang ako. Ang pagiging mabuti ay hindi nasusukat sa trabaho o kayamanan, sagot ni Himay Luna. Nakikita ko kung paano ka tumutulong sa mga pasahero mo kahit na mahirap ang buhay mo. Ang maliit na kabutihang iyon ay sapat para ikaw ay mapili. Napaisip si Mang Diego. Naalala niya ang mga pagkakataon kung saan binigyan niya ng libreng sakay ang mga estudyanteng walang pamasahe, o ang matandang babae na nahihirapang maglakad. Sa kabila ng kanyang hirap, hindi niya inakala na ang mga simpleng bagay na iyon ay may malaking halaga. Ngunit, nag-alinlangan pa rin si Mang Diego. Ano ang kapalit nito? Wala namang libre sa mundo, hindi ba? Tumawa si Himay Luna, ngunit may halong seryosong tono ang sagot niya. Ang tanging kapalit ay ang iyong kabutihan. Gamitin mo ang yaman ng lata upang tumulong sa iba, hindi para sa sariling kasakiman. Ngunit tandaan mo, sinusubok nito ang dalisay na intensyon ng puso ng sino mang gumagamit nito. Kapag ginamit mo ito sa masama, magdadala ito ng kapahamakan. Napalunok si Mang Diego. Hindi ko po gagamitin ito para sa masama, sagot niya ng may determinasyon. Napakaraming nangangailangan dito sa baryo namin. Maaari ko po silang tulungan gamit ang lata na ito. Ngumiti si Himay Luna, at ang kanyang pakpak ay lumiwanag. Tama ang desisyon mo, Mang Diego. Ang lata ay magiging biyaya hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong komunidad. Alagaan mo ito, at ang kayamanan nito ay magpapatuloy. Sa mga salitang iyon, unti-unting nawala si Himay Luna. Naiwan si Mang Diego na nakatingin sa mahiwagang bagay na ngayon ay hawak niya sa kanyang mga kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari, ngunit napuno ng kasiyahan at kaba ang kanyang puso. Matapos mawala ang diwata, agad na tinawag ni Mang Diego ang kanyang asawang si Aling Mina,
na nasa kusina noon at naghahanda ng hapunan. Mina, halika dito, may ipapakita ako sa'yo, sigaw niya, hindi maitago ang excitement sa kanyang boses. Si Aling Mina, na may hawak pang sandok, ay mabilis na tumugon at pumasok sa kanilang kwarto. Napahinto siya sa pintuan, nagulat sa dami ng mga barya na kumikinang sa sahig. Diego, ano to? Saan nanggaling ang lahat ng mga barya na ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Mahal, hindi ka maniniwala. May diwata. Oo, isang diwata. Siya ay lumitaw mula sa lata na ito, sabi ni Mang Diego, habang itinataas ang lata na pinagmulan ng barya. Sabi niya, biyaya raw ito para sa atin, dahil sa ating kabutihan. Si Aling Mina, bagaman naguguluhan, ay dahan-daang umupo sa gilid ng kama, tinitigan ang lata. Diwata, Diego, sigurado ka ba? Hindi kaya, Mina, totoo ang sinasabi ko. At tama ang diwata, dapat natin itong gamitin sa kabutihan, sabi ni Mang Diego, puno ng determinasyon. Isipin mo mahal, giginhawa na ang buhay natin at marami na rin tayong matutulungan sa wakas. Napabuntong hininga si Aling Mina, ngunit unti-unting ngumiti. Kung ganon, ano ang plano mo, Diego? Dinampot ni Mang Diego ang mga barya at nagsimulang magkwento habang nilalagay ang mga ito sa isang malaking banga. Una sa lahat, ayusin natin ang ating tricycle para mas marami akong maisakay at kumita. Tapos, bibili tayo ng mga bagong gulong at ilang kailangang kagamitan sa bahay na matagal na nating pinapangarap. Sa mga sumunod na araw, ginamit ni Mang Diego ang barya mula sa mahiwagang lata para ipaayos ang kanyang lumang tricycle. Bumili siya ng mga bagong gulong, pinalitan ang sirang mga pyesa, at pinaganda ito upang maging komportable para sa kanyang mga pasahero. Bukod dito, nagbibigay siya ng libreng sakay sa mga matatandang nahihirapang maglakad at mga batang estudyante na walang pambayad. Walang bayad ito, tulong ko na ito sa inyo, sabi niya sa mga pasaherong nagtataka at nagpapasalamat. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno pagkatapos ng isang mahabang araw, lumapit ang isang kapitbahay, si Mang Cesar. Nabalitaan ko ang ginagawa mo, Diego. Napakabuti mong tao kaya mas lalo kang nabibiyayaan. Ngumiti si Mang Diego. Mang Cesar, ginagawa ko lang ang sa tingin kong tama. Dapat tayong magtulungan. Napakaswerte ng mga tao dito sa atin na mayroong isang tulad mo. Pero ingat ka rin, Diego. Hindi lahat ay masaya sa mga ginagawa mo at sa pag-asenso mo, paalala ni Mang Cesar. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Napaisip si Mang Diego sa sinabi ni Mang Cesar. Totoo nga, napansin niya ang ilang mapapait na sulyap at usap-usapan mula sa ilang kapitbahay. Salamat sa paalala, Mang Cesar. Pero, hindi ako magpapatinag. Ang mahalaga ay malinis ang konsensya ko at totoo ang hangarin ko. Sa kabila ng mga pagsubok at pagdududa ng ilan, nagpatuloy si Mang Diego sa kanyang mabuting gawain. Tumulong din siya sa mga kapitbahay na nagugutom, binigyan niya sila ng pagkain, at nagbigay ng donasyon sa maliit na simbahan sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang walang sawang kabutihan, unti-unting nakilala si Mang Diego bilang haligi ng kanilang komunidad, isang buhay na patunay na ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay at pagmamahal sa kapwa. Si Mang Gardo, bagamat matagal ng kaibigan ni Mang Diego, ay hindi maipaliwanag ang biglang pagdagsa ng inggit sa kanyang puso. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pinagmamasdan niya kung paano lumago ang kabuhayan ni Mang Diego, ang kanyang tricycle na ngayon ay mas pinabago at mas makintab, at kung paano ito bumubusina ng may saya sa tuwing may pasaherong sumasakay ng libre. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Gardo sa kanyang lumang tricycle, napansin niya si Mang Diego na masayang nagbibigay ng libreng sakay sa mga bata. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, bakit siya? Anong meron siya na wala ako? Hindi ba't pare-pareho lang naman ang aming pinagdaanan? Napagpasyahan niyang lapitan si Mang Diego isang araw matapos ang biyahe. Diego, kaibigan, pwede bang makahingi ng konting oras mo? Tanong ni Mang Gardo. Ang boses ay puno ng pagpipigil. Oy, Mang Gardo, syempre naman. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, kaibigan? Tugon ni Mang Diego, na walang kamalay-malay sa gumugulo sa isip ng kanyang kaibigan. Si Mang Gardo, kahit papaano ay nagawang magpanggap ng ngiti. Diego, paano mo nagawa to? Ibig kong sabihin, biglaan ang pag-asenso mo, aminin mo man o hindi.
Siguro naman pwede mo akong tulungan, di ba? Baka meron kang sikreto na pwede mo ring ibahagi sa akin. Anya, ang mga matay diretso ang titig sa mata ni Diego. Si Mang Diego, na ngayon ay nakadama ng kakaibang tono mula sa kaibigan, ay tumugon ng may pag-iingat. Mang Gardo, wala akong itinatagong sikreto. Bunga ito ng pagtitiyaga at siguro nga, ng kaunting biyaya mula sa itaas. Alam mo naman, palagi kong pinagdarasal na sana ay gumanda ang buhay natin dito. Hindi kumbinsido si Mang Gardo. Biyaya mula sa itaas. Pero biglaan ito. Parang mahirap paniwalaan, Diego, sabi niya pagkatapos ng kanilang usapan. Isang gabi, puno ng inggit at galit, hindi na nakapagpigil si Mang Gardo. Dala ang isang garapon ng gasolina at lighter, marahas niyang nilusob ang bahay ni Mang Diego. Sa dilim ng gabi, ibinuhos niya ang gasolina sa tricycle ni Mang Diego at sinindihan ito. Sa wakas, bulong ni Mang Gardo habang pinagmamasdan ng apoy na kumakalat sa tricycle. Napansin ng mapagmatsyag na kapitbahay na si Mang Cesar ang apoy. Diego, Diego, nasusunog ang tricycle mo, sigaw ni Mang Cesar habang kinukuha ang kanyang fire extinguisher at mabilis na inapula ang apoy. Sa loob ng kanilang bahay, nagising sina Mang Diego at Aling Mina sa sigaw at amoy ng usok. Nagulantang, tumakbo agad palabas si Mang Diego. Nakita niya ang natitirang usok mula sa kanyang tricycle. Salamat Mang Cesar. Kung hindi dahil sa'yo, baka pati bahay namin ay nasunog na, anya, habang yakap-yakap ang kanyang asawang si Aling Mina, na nanginginig sa takot. Habang tinitingnan ang nasunog na tricycle, na puno ng lungkot at tanong si Aling Mina. Sino kaya ang may gawa nito, Diego? Bakit may magtatangka sa atin? Hindi ko alam Mina, sagot ni Mang Diego, pinipigil ang galit habang hinihila ang nasunog na tricycle. Pero sa palagay ko, ito'y gawa ng inggit. Hindi lahat ay natutuwa sa ating pagunlad. Bagamat masakit ang nangyari, kinabukasan, nagpa siya si Mang Diego na huwag magpaapekto sa nangyari. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng naipong pera mula sa mahiwagang lata upang bumili ng bagong tricycle. Pumunta si Mang Diego sa dealer ng tricycle sa kalapit na bayan. Nang makita niya ang isang bagong modelo, hindi niya maiwasang ngumiti. Ito na ang simula ng bago at mas matibay na paglalakbay, bulong niya sa sarili habang pinipirmahan ang mga papeles. Pag-uwi, sinalubong siya ni Aling Mina na may halong saya at pag-aalala. Mabuti naman at nagkaroon ka agad ng bagong tricycle, Diego. Pero, sigurado ka bang ayos lang tayo? Hindi kaya tayo muling atakihin, tanong niya, ang kanyang tinig ay mayroong pagkabahala. Mahal, hindi natin maaaring hayaan ang takot na hadlangan ng ating kabutihan. Alam kong tama ang ginagawa natin, at patuloy tayong magiging mabuti sa ating kapwa, sagot ni Mang Diego ng may determinasyon. Ang bagong tricycle ay mas makintab, mas matibay, at mas komportable. Ipinagpatuloy ni Mang Diego ang kanyang gawain, nagbibigay ng libreng sakay, tumutulong sa mga nangangailangan, at pinapatunayan na ang kabutihan ay hindi matatalo ng kasamaan. Isang umaga, habang abala si Mang Diego sa paglilinis ng kanyang bagong tricycle, lumapit ang kanyang kapitbahay na si Mang Romy. Halatang may dinadala itong mabigat na balita. Diego, pwede ba kitang makausap? Bungad ni Mang Romy, pabulong at tila kinakabahan. Itinigil ni Mang Diego ang ginagawa at tumingin ng diretso sa kanya. Oo naman, Romy. Anong meron? Tanong niya, ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Mang Romy bago nagsalita. Diego, ilang beses ko nang iniisip ito, at hindi ko na kaya itong itago. Tungkol ito sa nangyari sa tricycle mo noong isang gabi. Nanatili ang atensyon ni Mang Diego, ramdam ang tensyon sa bawat salita ni Romy. Bakit? May nalalaman ka ba kung sino ang may gawa nito? Nag-alinlangan si Mang Romy, ngunit nagpatuloy. Bago mangyari iyon, si Mang Gardo, sinabi niya sa akin na gusto niyang sunugin ang tricycle mo. Sabi niya, naiinggit siya dahil sa bigla mong pag-asenso. Akala ko nagbibiro lang siya, kaya hindi ko ito pinansin. Pero nang malaman kong talagang nasunog ang tricycle mo, napagtanto kong totoo pala ang sinabi niya. Nanahimik si Mang Diego, pinoproseso ang narinig. Hindi niya akalain na magagawa iyon ng taong itinuring niyang kaibigan. Matagal silang magkaibigan ni Mang Gardo, at sa kabila ng lahat, hindi niya inakalang magagawa nito ang ganoong kalupit na bagay.
Nakaramdam siya ng galit, ngunit pinili niyang huminga ng malalim at magpasalamat na lang sa katotohanang nalaman niya. Salamat Romy, sa pagsabi nito. Mabuti na't nalaman ko, mahinahon niyang tugon. Sa kabila ng mabigat na damdaming naramdaman, pinanatili niya ang kanyang kalmadong disposisyon. Bahala na si Mang Gardo sa kanyang konsensya, bulong niya sa sarili. Pagkalipas ng ilang araw, isang gabi, pauwi mula sa isang birthday party si Mang Gardo. Dahil sa sobrang kalasingan, nagpumilit siyang magmaneho ng kanyang tricycle. Sa dilim ng kalsada, habang dumadaan sa isang matarik na bahagi, nawalan siya ng kontrol. Bumangga ang tricycle niya sa gilid ng kalsada at tumagilid ito, dahilan upang siya'y tumilapon sa lupa. Nakita ng ilang residente ang aksidente at agad siyang isinugod sa ospital. Malubha ang kanyang kalagayan, may mga sugat sa ulo at katawan, nabalian pa ng buto, at kinakailangan ng agarang atensyong medikal. Ang kanyang tricycle ay halos hindi na makilala mula sa tindi ng pagkakabagsak. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, lumapit si Aling Mina kay Mang Diego, halatang nag-aalala. Diego, may masamang balita. Si Mang Gardo ay naaksidente kagabi. Malubha raw ang lagay niya. Dinala siya sa ospital, wika niya. Napabuntong hininga si Mang Diego. Bagamat alam na niya ang ginawa ni Mang Gardo, hindi niya magawang magalit. Sa halip, naawa siya sa kalagayan ng dating kaibigan. Mina, hindi ko kayang pabayaan si Mang Gardo. Kahit ano pa ang nagawa niya, kaibigan ko pa rin siya, sagot niya, puno ng determinasyon. Ginamit ni Mang Diego ang ilang ipon mula sa mahiwagang lata upang pambayad sa gastusin sa ospital. Kung makakabuti ito sa kanya, dapat natin itong gawin, dagdag niya kay Aling Mina. Bagamat tila hindi kumbinsido, tumango na lang si Aling Mina, alam niyang hindi mapipigilan ang mabuting puso ng kanyang asawa. Pagdating ni Mang Diego sa ospital, sinalubong siya ni Aling Tina, ang asawa ni Mang Gardo. Halata ang pagod at takot sa mukha nito. Diego, salamat sa pagpunta, sabi ni Aling Tina, halos maiyak na. Malubha ang lagay niya. Sabi ng doktor, kailangan niyang manatili rito ng ilang linggo. Salamat at narito ka. Hinawakan ni Mang Diego ang kamay ni Aling Tina bilang pakikiramay. Huwag kang mag-alala Tina, ako na ang bahala sa gastusin dito. Ang mahalaga ngayon ay gumaling si Gardo. Magiging maayos siya. Napaiyak si Aling Tina sa sinabi ni Mang Diego. Diego, hindi ko alam kung paano mo nagagawang maging ganito kabuti, sa kabila ng nagawa ni Gardo sa'yo. Salamat, maraming salamat talaga, ani Tina habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Lumapit si Mang Diego sa kama ni Mang Gardo. Nakita niya itong nakahiga, mahina at maraming benda. Habang tinitingnan niya ang dating kaibigan, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa halip na gisingin ito, hinayaan niya itong magpahinga. Gardo, sana gumaling ka, bulong niya. Hindi ako galit sa'yo. Kaibigan pa rin kita. Tahimik siyang umalis ng kwarto, iniwan ang dasal para sa kaligtasan ni Mang Gardo. Kinabukasan, nagising si Mang Gardo. Mahina siya at ramdam ang kirot ng kanyang mga sugat. Hindi niya alam ang lahat ng nangyari, hanggang sa ipinaliwanag ni Aling Tina ang buong kwento. Si Diego ang nagbayad ng mga gastusin sa ospital. Dumalaw siya dito kagabi habang natutulog ka, sabi ni Aling Tina habang pinupunasan ang pawis ni Mang Gardo. Sinabi niya na mahalaga sa kanya ang kalagayan mo, kahit na alam niyang ginawa mo yung bagay na yun sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Gardo, at halos hindi siya makapagsalita. Si Diego, siya ang nagbayad, siya ang tumulong sa akin, tanong niya, ang boses ay garalgal sa emosyon. Tumango si Aling Tina. Oo, Gardo, hindi siya nagtanim ng galit. Sabi niya, kaibigan ka pa rin niya. Napakabuti niyang tao. Habang nakahiga, muling bumalik kay Mang Gardo ang lahat ng alaala, ang kanyang inggit, ang pagsunog sa tricycle ni Mang Diego, at ang lahat ng masasakit na ginawa niya sa isang tao na itinuring siyang kaibigan. Hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng luha. Anong klaseng tao ako? Bakit ko nagawang saktan ng isang taong ganito kabuti? Tanong niya sa sarili. Habang iniisip ang mga ito, tahimik niyang isinumpa sa sarili na babaguhin niya ang kanyang buhay. Diego, babawi ako sa'yo. Sisiguraduhin kong magiging karapat-dapat ako sa kabutihan mo, bulong niya sa sarili. Sa mga araw na nasa ospital siya, patuloy na binubuo ni Mang Gardo ang plano para baguhin ang sarili.
Nangako siyang muling bubuuin ang kanilang pagkakaibigan, at susuklian ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Mang Diego. Alam niyang mahaba itong proseso, ngunit handa siyang harapin ito, bitbit ang aral ng pagpapatawad at pagkakaibigan. Bagamat hindi pa siya handang humarap kay Mang Diego, ang bawat araw sa ospital ay naging paalala sa kanya ng mga aral na nagbago sa kanyang puso. Pagkalabas ng ospital, hindi na nag-aksaya ng panahon si Mang Gardo. Dala ang mabigat na puso at ang determinasyon na ituwid ang kanyang mga pagkakamali, agad siyang nagtungo sa bahay ni Mang Diego. Pagdating doon, kumatok siya ng may pag-aalinlangan, naghihintay ng sagot na may halo-halong takot at pag-asa. Binuksan ni Mang Diego ang pinto at agad na nakita ang mukha ni Mang Gardo, halata ang pagod at pagsisisi. "Gardo, ikaw pala, kumusta ka na? Mabuti naman at nakalabas ka na," sabi ni Mang Diego na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi agad nakapagsalita si Mang Gardo, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sa wakas, lumuhad siya sa harap ni Mang Diego, umiiyak na parang bata. "Diego, patawarin mo ako," nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. "Ginawa ko ang bagay na iyon dahil sa inggit. Akala ko sa pagsunog ko sa iyong tricycle, magiging masaya ako, pero lalo lang akong nalugmok sa kalungkutan. Hindi mo dapat ako tinulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo." Nakatayo lamang si Mang Diego, pinagmamasdan si Mang Gardo na umiiyak sa kanyang harapan. Sa kabila ng sakit na idinulot ng mga ginawa ni Mang Gardo, nakita niya ang pagbabago sa puso ng dating kaibigan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay para tulungan si Mang Gardo na tumayo. "Ang kasamaan ay hindi nasusuklian ng kasamaan, Gardo," mahinahong sagot ni Mang Diego. "Ang pagpapatawad ang tunay na kayamanan. Kung patuloy tayong magtatanim ng galit, pareho lang tayong magdudusa." Nakatayo na ngayon si Mang Gardo, humihikbi pa rin pero nakikinig ng mabuti. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawang patawarin ako pagkatapos ng lahat," sabi niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Ngumiti si Mang Diego, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Mang Gardo, maraming taon na tayong magkakilala. Nakita ko kung paano ka nagbago, at alam kong hindi ikaw ang tunay mong sarili noong ginawa mo ang bagay na iyon. Ang mahalaga ngayon ay natutunan mo ang iyong pagkakamali at handa kang magbago." Napayuko si Mang Gardo, kinikilala ang lalim ng kabutihan ni Mang Diego. "Salamat Diego. Hindi ko alam kung paano ako babawi sa'yo, pero sisikapin kong maging mas mabuting tao," pangako niya, ang boses ay puno ng determinasyon. "Gardo, magsimula ka sa pagpapatawad sa iyong sarili," payo ni Mang Diego. "At saka, tumulong ka sa iba. Iyan ang pinakamagandang paraan para maipakita mo ang iyong pagbabago." Niyakap ni Mang Gardo si Mang Diego, ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga mata. "Salamat Diego. Salamat sa lahat." Habang papalayo si Mang Gardo, naramdaman ni Mang Diego ang bigat ng kanilang pag-uusap na unti-unting gumaan. Alam niyang hindi madali ang landas na tatahakin ni Mang Gardo, ngunit umaasa siyang ito ang simula ng tunay na pagbabago para sa kanya. Sa pagtatapos ng araw na iyon, parehong naramdaman ni Mang Diego at Mang Gardo ang ginhawa sa kanilang mga puso. Isang bagong kabanata ang nagbukas para kay Mang Gardo, habang si Mang Diego ay nagpatuloy sa kanyang buhay, mas lalo pang pinagtibay ng paniniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad at kabutihan. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Mang Diego. Ang simpleng buhay bilang tricycle driver ay napalitan ng pamamahala sa dalawang matagumpay na negosyo, isang grocery store at isang restaurant na kilala sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, nanatili si Mang Diego sa kanyang prinsipyo, ang paggamit ng biyayang natanggap para makatulong sa iba. Isang umaga, habang nasa grocery store, pinapanood ni Mang Diego ang mahabang pila ng mga mamimili. Lumapit sa kanya si Aling Mina, bitbit ang listahan ng kanilang mga produktong ibinibigay ng libre sa mga nangangailangan. "Diego," wika ni Mina, "naibigay na natin ang mga bigas at delata sa 10 pamilya kahapon. Pero may ilan pang lumapit kanina, humihingi ng tulong. Ano sa tingin mo?" Ngumiti si Mang Diego habang tinitingnan ang listahan. "Mina, hanggat may natutulungan tayo, ipagpapatuloy natin ito. Hindi natin kailangang maghintay ng espesyal na okasyon para tumulong. Ang biyayang natatanggap natin ay dapat lang na ibahagi." Napangiti si Mina, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Diego,
Minsan naiisip ko, paano kung biglang mawala ang lata? Paano kung dumating ang araw na wala na tayong maibigay? Napabuntong hininga si Mang Diego at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Mina, ang tunay na yaman ay hindi nakasalalay sa lata. Ito'y nasa puso natin. Kahit mawala ang lata, hanggat nasa puso natin ang malasakit at pagtutulungan, hindi mawawala ang ating kakayahang tumulong. Sa kabilang bahagi ng bayan, abala ang kanilang restaurant sa isang feeding program para sa mga batang lansangan. Si Mang Gardo, na ngayon ay isa sa mga pinakamalapit na katuwang ni Mang Diego, ang namumuna sa aktibidad. Diego, tawag ni Mang Gardo habang ipinapakita ang listahan ng mga bata. Mukhang mas marami ang dumalo ngayon. Kulang na tayo ng pagkain. Hindi nagatubili si Mang Diego. Magpadala ka ng tao sa grocery store. Sabihin mong magdala ng dagdag na supply. Hindi pwedeng may umuwi ng gutom. Tumango si Mang Gardo, ngunit hindi mapigilan ang pagngiti. Alam mo Diego, sa tuwing ginagawa natin ito, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano mo nagagawang magbigay ng sobra-sobra. Wala kang alinlangan kahit minsan. Tumingin si Mang Diego sa kanya, ang mga mata ay puno ng kabaitan. Gardo, hindi ko ginagawa ito para lang magbigay. Ginagawa ko ito dahil alam kong tama. Ang bawat plato ng pagkain na naihahain natin ay nagdadala ng pag-asa. At iyon ang tunay na layunin ng lahat ng ito. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtulong, naupo si Mang Diego sa tabi ng kanyang kama at binuksan ang mahiwagang lata. Napuno ang silid ng liwanag mula sa mga barya na tila walang katapusan. Tahimik siyang nagpapasalamat sa biyayang patuloy na dumarating. Lumapit si Mina sa kanya, hawak ang isang tasa ng tsaa. Diego, minsan iniisip ko, hindi ba mahirap itago ang lihim na ito? Lahat ng tao sa baryo ay nagtatanong kung paano natin nagagawa ang lahat ng ito, pero hindi mo kailanman sinabi kahit kanino. Tumingin si Mang Diego sa kanyang asawa at ngumiti. Mina, ang lata na ito ay hindi lang tungkol sa yaman. Ito ay isang responsibilidad. Kung ipagsasabi ko ito, baka mawala ang tunay na layunin nito. Mas mahalaga sa akin na gamitin ito para sa kabutihan kaysa gawing usapan ng lahat. Habang umuunlad ang negosyo at mas dumarami ang kanilang natutulungan, naging inspirasyon si Mang Diego sa buong baryo. Hindi lamang siya itinuring bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang simbolo ng kabutihan at malasakit din. Isang araw, sa harap ng restaurant, lumapit si Kapitan Lito upang magpasalamat. Diego, hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat ng ito. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa iyo, maraming pamilya ang magugutom ngayon. Kapitan, hindi ko ito nagagawa mag-isa. Maraming tumutulong sa akin, ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko, at ang komunidad. Ang lahat ng ito ay hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat. Ngumiti si Kapitan Lito, halatang bumilib pa lalo sa kanyang sagot. Pero Paul, sa totoo lang, ikaw ang nagbigay ng inspirasyon para magsimula ang lahat ng ito. Ang kabutihan mo ang nagdala sa atin dito. Bahagyang ngumiti si Mang Paul, ngunit may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Kap, ang kabutihan ay hindi kailangang maging malaking bagay. Minsan, isang maliit na tulong lang ang kailangan para magbigay ng pag-asa. Ang importante ay handa tayong magbigay, kahit sa maliit na paraan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang kabutihan ni Mang Diego sa baryo. Ang kanyang mga proyekto, kasama si Aling Mina, Mang Gardo at ang iba pang katuwang, ay nagdadala ng pagbabago sa buhay ng maraming tao. Ngunit para kay Mang Diego, ang tunay na yaman ay hindi ang pera mula sa lata, kundi ang pagmamahal at respeto ng kanyang komunidad. Kahit iniwan niya ang kanyang lumang buhay bilang tricycle driver, hindi niya kailanman iniwan ang kanyang simpleng prinsipyo, ang kabutihan ay laging bumabalik, at ang biyaya ay mas dumadami kapag ito'y ibinabahagi. At sa bawat gabi, habang inilalagay niya ang mahiwagang lata sa kanyang taguan, tahimik niyang ipinagdarasal na ang biyayang ito ay magpatuloy, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan.